Do you wanna know? Hi guys, gusto mo na yan? Pero pakita ko sa inyo how they look like na after I put the teardrops, parang lubricant. Wait lang. Tadang! Di ba makikita nyo yung parang lens na linagay? There. Hi guys, medyo nabaga sila. Look. No. Hey guys, good morning. It's day 4. Sorry, I wasn't able to vlog yesterday kasi sobrang sakit nila. As in, sinumpong lang siguro. Sobrang sensitive. Tipong nagluto lang si Habi ng nilaga. Tapos yung scent nung parang sibuyas from kitchen hanggang room is talaga naman napunta sa mata ko. Kaya sobrang hindi ko sila maimula. Tapos sobrang hapde. Kaya nagstay lang ako sa room all throughout that day. Tapos, ayun. Continue lang na yung mga drops ko, yung mga pain reliever. Actually, kahapon tapos na yung isang pain reliever, yung mga tablets. 3 days lang kasi yun. Tapos yun. Ito pa lang, dapat pag natutulog ka, suot pa din siya. Yes, ganon. Para hindi ko daw ma-scratch or accidentally pag nananaginip ka, baka daw dukutin ko. Dukutin ko daw yung mga mata ko. Ganon. Hindi, for protection lang. For protection purposes. Kaya, gusto mo na yun, butas to yung damit ko. May pang LASIK, tapos butas yung damit. Bakit ba? Ayun. So far today, day 4, mas okay na, hindi na sila masakit. Pwede na akong maligo. Imagine. Since day 1 to day 3, kasi hindi ka pwedeng magbasa ng buhok. For protection. Kasi if in case baka mapasukan ng tubig yung mata mo, hindi pa pwede. So imagine niyo, Diyos ko, sobrang oily na ng hair ko. And sobrang nafe-feel ko na yung kate. Parang may nagbe-build up ng mga flakes. Flakes daw. Pwede naman balik ko back. Balik ko back. Ayun. So, finally, it's day 4. Pwede na tayong maligo. Pwede na ako maligo. Maya-maya. Mag-vlog muna ako. Siyempre guys, update ko muna kayo, diba? Ayun. So, buti na lang talaga nandyan si Habi. Siya yung nagluluto, siya yung nag-aaruga, diba? Parang shoutout lang na na-appreciate ko siya. Hanggang naalala ko nung first day, nasa bed ako, syempre nakahiga lang, diba? Nagpapahinga. Tapos bigla siyang tumabi. Tapos, tumabi lang. Hindi, tumabi siya. Tapos sabi niya sa akin, I'm so happy and proud of you. Sabi niya ganyan. Ayun nga, finally, nakapag-decide ako and ginawa ko na to. Ayun, sobrang supportive naman niya and all. Tapos sa mga nagtatanong pala kung magkano yung price, yung sa akin kasi, ang sabi nila dun sa website nung una is naka-promo sale. 2,800 AED both eyes na. Ang kaso pala, depende yon sa grado mo. Tsaka yung sa amount ng pressure na meron yung eyes mo. So, yung sa akin kasi, siguro dahil matagal na rin akong nagsasalamin, it's like 21 years na rin, diba? So, sobrang medyo mataas na talaga yung grado ko. Kaya, pinabayad sa akin is around 3,500 dirhams. Tapos yung mga gamot ko, good for 4 months.
mostly mga 500 dirhams na yon. So, all in all, parang mga 4,000. 4,000 dirhams. So, around mga 60,000 pesos sa currency sa Pilipinas. So, is it worth it? I think so. 'Di ba? Kaysa naman pangkain ko lang 'yun, 'di ba? 60,000 tapos gugutumin ako ulit. O, hindi na siya sulit. Mas sulit na to na mas magtatagal siya around maybe mga 45 to 50 years old, 'di ba? Na malinaw yung mata mo. 'Di ba? Saka yun nga, sabi nila it's like life-changing experience. So tingnan natin because after a week kasi magpa-follow up ako tapos aalisin na yung mga medical lens which seated around 7 days din. Yung as in kahit tulog ako nandyan sila, hindi sila inaalis. Basta nagda-drops lang ako ng mga antibiotics and mga artificial tears. Yan. So aalisin sila on my 7th day. Tapos titignan na yung ano ko, yung vision ko talaga kung ano nang update. So yun lang, feeling ko naman worth it naman talaga siya. Tsaka syempre para ma-enjoy na natin yung mga bagay-bagay, yung environment, yung seasons, 'di ba? Na hindi ka na nag-a-adjust kasi naka-eyeglasses ka. Lalo na pag umuulan, kunwari, ay nako, yung mga naka-eyeglasses dyan talagang makaka-relate. Yung, kunwari, galing ka sa malamig na lugar, tapos bigla ka lalabas sa mainit. Sobrang foggy. Sobrang foggy ng salamin mo. As in, kailangan mo siyang linisin. Ganon, ka-hassle na may salamin. Kapag umuulan, syempre yung mga raindrops, as in maano sa salamin mo, syempre hassle din yun. Kailangan mo nang hubarin, tas punasan. Hindi yung dire-diretso kang makakapaglakad or alis, ganyan. Sobra. Tsaka, ewan ko, no, hindi rin ako confident sa magiging itsura ko kung bagay ko pa ba na walang eyeglass. Kasi, di ba, more than half of my life, naka-eyeglasses ako. So, siguro may adjustment din. Pero, tignan natin. Feeling ko naman, carry lang. Diba? So, there guys. Na-update ko na kayo for today's video. So, maligo muna ako. Bye! Moments later. Hey guys. Just had my shower. Finally, just go. It's so refreshing. Finally. Ay, thank you Lord. Pero syempre maingat pa rin, no? Takot pa rin ako malagyan ng tubig and all. Kaya, buti na lang. Ever since talaga pag nasa-shower ako, nakatalikod ako. Kore, nasa likod ko yung shower, tapos yung water niya parang tumatama na agad sa sa back of my head. So, ganoon ako maligo. Buti na lang ganun din. So, wala naman masyadong adjustment. Yun lang tubig na baka pumasok sa mata. Ayun. So, it's time for my drops. Hi. This is how they look like now. Andyan pa rin yung medical lens. Kita nyo? Yeah. May ganyan pala, no, yung pwede siyang 7 days sa loob ng mata nang walang alis-alis. It's time for my drops na. Kaya naman siyang ilagay mag-isa eh. Basta may mirror lang akong kaharap. Pero nung una, syempre, si Javi pa rin yung naglalagay. Ooh. Isa pa lang yan. 3 sila. You can put them like after 2 minutes. After one another. No. 2 minutes after. Basta. 2 minutes gap in between. Ako lang minsan kasi yung may lumalabas. Naturally, may lalabas talaga sa gilid. Kaso, agad ko silang inaalis kasi ayokong yung mag-crystallize ba? Kasi, mas mahirap alisin. Guys, parang nagiging morning glory. Nag-dry up. Ayun. Natin yung
pangalawa. Ito pala yung una. Tobradex. Here. Kita niya ba? Kala mo naman. Ay, bakit ayaw pa ko ito? Itong. Ayan siya. Tobradex. Tapos ito yung isa. Vigamox. Tapos ito yung ano ko. Parang artificial tears. Optive Fusion. Yan. Itong Vigamox tsaka Tobradex, ano to, every 6 hours sila for 1 week. Tapos yung Optive Fusion naman is every 2 hours yung artificial tears. Buti nga hindi na ako masyadong nai-irritate or parang nasasaktan sa mga bright lights. Unlike nung una. Masakit. As in, dapat lagi kong suot yung shades. Yung protective sunglasses. Yung free kasi hindi ko kasi. dapat to kasi ng mukha ko. Ayan. Tsaka okay na rin na kahit okay na sila, mas okay pa rin na suot mo pa rin yung protective glasses just in case, di ba? At least for the few months or weeks na bagong gawa pa lang sila. Yan. Actually, iwas din ako sa spray ng alcohol eh. Ayoko munang mag-alcohol tsaka pabango. Yan. Iwas lang din. As much as possible kasi baka ma-irritate. Yan. Ganda. GGSS, wala pa man. Kayo ba? Would you go for it? For LASIK? LASIK. Ultra LASIK. Diba? Tagal ko nga bago nakapag-decide, diba? After more than a year na siyang nagawa, dun pala ako nakapag-decide na magpa-LASIK. Hindi, kasalanan niya ng retrogression. So, sobrang init ko. Nagpa-LASIK na ang Inday. Ang charotera nyo. Wala lang maanong desisyon sa buhay. Char. Joke lang. Pinapatawa ko lang kayo, guys. Basta patience is the key. Patience. Diyos ko, patience. Ayun, so okay na sila. So refreshing. Imagine, Diyos ko, 3 days na may oil and flakes. Century 2 na. May oil and flakes. Ay, Diyos ko, masarap maligo. Pagka talaga na tubig sa ulo ko, oh my God, thank you Lord. Thank you Lord talaga ako. Ilang days na walang basa-basa ng buhok, tsaka shampoo, ganyan. Diyos ko. Finally. Rico din. Rico. Kayo, anong kwentong century nyo? Century 2 na talaga. Wala pong endorsement to Bikini man. Actually, ako lang mag-isa nito sa bahay. Pumasok ang aking irog sa kanyang work. Ay. Pero syempre, bago siya umalis, napagluto na niya ako ng
ng pagkain, di ba? So, siya lahat. Nagluto, naglalaba. Habang ako, ito, Disney princess. Nagpapaka-Disney princess. Nakakainip din, guys, yung wala kang masyadong ginagawa. As in, parang maghapon ka na nakahiga. Diyos ko, ang sakit na likod ko. Ayun na naman, sa mga drops to may nalalasahan talaga ako. As in, every time, nalalasahan ko ang pait-pait. Pwede pala yun, no? Siguro may connection yung lacrimal duct sa tang. Kasi nalalasahan ko yung pait. Hindi ko alam kung yung Tobradex ba o yung Optifusion, yung mapait. Nalalasahan ko siya. Tsaka, yun nga, reminder lang na iwas din palang mag-hair dryer. Kasi mainit. Iwas lang. Okay na rin naman na matuyo siya naturally. Nag-hair dryer kasi talaga ako. Kasi nga, mahina yung bunbunan ko. Sa lamig at saka sa sa tubig na malamig. Lalo na pag lumabas ako, agad kasi akong sisipunin tsaka ubuhin. Kung lumabas akong basa yung buhok ko. Lalo na pag sobrang aga, going to work. Ay naku, masahan mo. After kinabukasan, uubo-ubo na ang inday. Eh, so far, hindi daw pwede muna mag-hair dryer. Kaya hayaan lang matuyo. Yung nasa bahay naman ako. Kaya lang to. There, so fresh. Update ko kayo bukas. Ano pa mangyayari sa akin? Bye! Share ko lang din pala, guys, yung experience ko ng pain. Napaka-ironic lang kasi the more na pinipikit ko sila, the more na nahapde, sumasakit. Pero the more na minumulat ko, the more na mas okay sila. Yun nga lang talagang may experience mo yung teary-eyed ka. As in, minsan tuloy-tuloy talaga. Tulo lang ng tulo. Tapos, yung cloudy. Right now, like, cloudy yung makikita mo. As in, blurred. Siguro dahil nag-heal na sa loob, ganyan. Pansin ko lang din kasi hindi na rin ako makabasa ng messages sa phone. Kasi nga, malabo. Tapos kahapon, nag-try akong ng TV. Parang isa-search ko sana yung gusto kong panoorin. Hindi ko na makita yung mga letters. As in, parang isang lahat sila parang one na ganun, sunod-sunod. Yun lang yung nakakita ko. Kaya ko lang kay Habi. So, yun lang, so far. Pero ngayon wala na. Okay lang na wala nang pain. Pero blurred. Tsaka cloudy. Parang foggy yung nakikita ko. Tapos, pero hindi siya ganun katiri, tsaka painful. Walang painful. So, yun lang. Date ko kayo bukas. Kaya, pwede rin naman dun sa day of, yung alisin na yung mga lenses. Sa day 7. Sa follow-up check-up ko. Bye!